Isa pong mapagpalang panonood mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kayo po ay sumusubaybay sa pag-aaral ng aklat ng Joshua. Napakaganda at I hope and pray na marami po kayong napupulot ng mga leksyon dahil tunay na napakaganda ng mga bagay na ipinaparating sa atin ng pag-aaral na ito. Pinag-usapan natin noong nakaraan ang may pamagat na Surprise by Grace. Pinag-usapan natin ang buhay ni Rahab at ganun din po ng mga Gibeonites. Nakita po natin kung paanong merong parallelism and contrast at the same time and kung paanong ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay tunay na umaapaw, tunay na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. We don't deserve it, pero patuloy niya tayong pinagkakalooban ng second chance. At hindi lamang second chance, minsan third, fourth, fifth, maraming beses nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin.
Kung inyo pong na-miss, pwede nyo pong balikan yan. At I hope na you are following itong mga pag-aaral natin ito dahil marami po kayong mapupulot na mga practical na mga leksyon at makikita nyo po na itong storyang ito ay tunay na merong kapupulutan tayong mga aral na makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya at paglago ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na Memorials of Grace. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din naman ito sa Hope Channel. Sa lahat po ng sumusubaybay mula po sa radyo, sa television at ganun din po sa social media, binabati ko po kayong lahat and I hope na nasa maayos po kayong kalagayan. Marami tayong mga pinagdadaanan lately na mga pagsubok sa buhay. Maraming mga kalamidad, maraming mga pangyaring hindi natin inakalang magagawa. Ngunit, ang ating mapanghahawakan ay ang ating Panginoong Diyos ay kailanman hindi tayo pababayaan. Patuloy natin siyang kilalanin at patuloy na manghawak tayo sa Kanya, lalo na sa mga panahong ito na mabigat, mahirap ang ating mga pinagdadaanan. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusuporta sa ating mga gawain. Hindi lamang po sa online, kundi maging sa mga face-to-face na pagdalaw po ng inyong lingkod sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po. And like now, ang inyong pong lingkod has been traveling lately, going to some places, and we want to praise the Lord and thank the Lord for people who open their hearts, their homes, and their resources para po nang sa ganun ang inyong pong lingkod ay makapunta at makapaglingkod sa kung saan-saan po. Maraming salamat po. Pagpalain po nawa kayong patuloy ng ating Panginoong Diyos. At patuloy po nawa nating suportahan ang ating mga gawain at napakarami pa na dapat po nating marating. Pero at the end of the day, we trust that as we do our best, bahalang Panginoong Diyos to do the rest. Pakishare nyo po ang pag-aaral na ito para po nang sa ganun, maraming makinabang at maraming mabless. I-share nyo po sa mga nanonood sa television at radyo, pakibalita nyo yung oras, panahon na kayo po ay nakakasama namin. At ganun din po sa mga nanonood sa social media, pakisuportahan po ang ating YouTube at ang ating pong Facebook account para po nang sa ganun ay ma-notify kayo, madali ninyong ma-review, madali ninyong mabalikan. And we hope and pray that this will be a blessing to all of us. Hingin po natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Pinagkaloban kami ng pagkakataon na mag-aral ng inyong mga salita, magkasama-sama, at patuloy pong makilala kayo. Sa aming mga sarili kami, mga mahihina kami, walang magagawa. Ngunit salamat po dahil alam po namin gagabayin nyo kami. Kayo pong magpapaunawa sa amin nitong mga storya, mga kwento na aming pong pag-uusapan at nawa po makatulong sa paglago ng aming pananampalataya, paglago ng aming pong mga pagkaunawa sa inyo at ganoon din po sa inyong biyaya. Maraming salamat at pangungunahan nyo kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, I'm very happy, very excited. Makasama po kayong muli. Tayo man ay magkakalayo, but we praise the Lord that technology can connect us all together. At muli po, ay patuloy po na ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos nawang maranasan natin. Ang topic po natin ngayon dito po sa pinag-aaral natin sa Aklat ng Joshua ay may pamagat na Memorials of Grace. Babalikan natin yung nakaraan na surprise. Surprise by grace. Kasi bakit po? Undeserving. The Israelites, Rahab, and the Gibeonites, pag titignan natin ang kwento, they are all undeserving.
But the Lord is always willing to give a second chance. Kung titignan natin ang ating buhay, we are all undeserving. Maraming pagkakataon, hinihingi natin ng tawad, pero we find ourselves doing it again and again. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, madalas, we are too busy justifying na lang. Kasi nakikita natin na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, and sometimes ang nagiging tendency natin to justify our actions is to look at others and then start comparing ourselves and start pointing yung mga pagkakamali ng iba at sabihin natin, mas mabuti pa rin ako. Minsan ganun ang nangyayari. Pero dito po sa pinag-usapan natin nung nakaraan, ang nangyari po ay hindi ganun. Kailangang maunawaan natin at kailangang makita natin na tunay ngang tayo mismo ay hindi karapat-dapat at binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala pa siya at patuloy nating maranasan ang kaniyang pag-ibig. Kaya po lagi kong binabanggit dito sa ating programa, let's stop comparing ourselves to others. Kasi baka nga po, yun nga, masyado tayong abala sa pagtingin sa kamalian ng iba, hindi natin napapansin yung kamalian na natin. Kumbaga, hina-highlight natin yung pagkakamali ng iba, pero yung sarili nating pagkakamali, hindi na natin nababago o hindi na natin na isosurrender sa ating Panginoong Diyos kasi busy na tayong mag-claim na mas maayos tayo kesa sa iba. But the lesson last week emphasized, we are all undeserving, we all commit mistakes, but God in His love and grace is always willing to give us another chance. Ngayon ang pag-uusapan natin, memorials of grace. Napakaganda na namang kwento nito, napakaganda na namang pag-aaral nito. Kasi bakit? Ang nice na ating Panginoon Diyos, hindi lang na sila'y na-surprise o sila'y nakaranas ng biyaya, patuloy na binibigyan ng ikalawang pagkakataon. Now, the Lord wants them to remember so they can always live in accordance to how the Lord wants them to walk. Kaya po, memorials of grace, may ipapagawa ang ating Panginoong Diyos para nang sa ganon hindi nila malimutan. Ang sabi po ng ating key text sa Joshua 4:23-24 ay ganito, For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you pass over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up for us until we pass over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Napakagandang paalala sa bayan ng Israel, napakagandang paalala para sa bawat isa sa atin. Imagine the first generation. They were able to cross the Red Sea, and now the new generation, the second generation, they are able to pass over Jordan. Nagpapakita ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. And that's why, ang gagawin po natin sa pag-aaral na to ay patuloy nating kikilalanin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy nating pag-uusapan kung paanong tayo'y mapapalapit sa Kanya. And as usual, I'll be sharing with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maalala at maibahagi natin sa iba. At kung meron po kayo ibang napulot na leksyon, praise the Lord. And that's what we want. We don't want you na maging dependent lang po dito sa aming mga sinishare. No? Gusto po rin namin na kayo mismo mag-aaral ng banal na kasulatan, and from there, you listen to the still small voice of God talking to you. But again, we want to praise the Lord for always being with us. We're happy to help. We're happy to share a very practical way ng pagkaunawa ng ating leksyon. Ano po? So, sa Joshua chapter 3, ito po ang pagkakabanggit sa verse 1 to 3. Then Joshua rose early in the morning and they set out from Shittim. Pinag-usapan natin na nakaraan ha. Baka po nalimutan ninyo, pwede nyo balikan yung video natin na nakaraan, Shittim. And they came to the Jordan, he and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. So ito, dito po ay minention ngayon yung napakahalagang yung Ark of the Covenant. Remember, in Exodus,
pinag-usapan po natin yan, yung Ark of the Covenant na pinagawa ng ating Panginoong Diyos, and yun po yung nandun sa most holy place. And yung dun sa most holy place, yung presence ng ating Panginoong Diyos. Well, in reality, the reason for the whole tabernacle is for people to understand and know that the Lord wants to dwell with His people. But this time, dito po sa first few chapters, hindi na mention, and now it is being mentioned. At napakahalaga, ito pong Ark of the Covenant. Kasi bakit? Naalala nyo po, merong tatlong bagay na nandoon. Number 1, the tablets containing the Ten Commandments. Number 2, the rod of Aaron, the high priest. And number 3, a jar of manna. Mababasa nyo yan sa Exodus 16:33 at Hebrews 9:4. So, napakahalaga po. And when they travel, they make sure na itong Ark of the Covenant ay talagang iniingatan nila, dinadala nila ng maayos because it's a symbol of the presence of God. At ang sabi doon, pag nakita nyo nang gumagalaw yung Ark of the Covenant, ay yun na. Yun ang signal na you have to follow it. Kasi bakit po? From here we can see that the conquest would be successful only if they followed God's way and timing. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo pwedeng sundin yung iyong sariling oras, sariling pananaw, o sariling pagkaunawa ng bagay, o yung nakikita mong timing mo. You have to follow the Lord. Kaya ang sabi doon, no, pag nakita mong ginagalaw na, o yung Ark of the Covenant is being carried, that's the signal na you shall set out from your place and follow it. Pakagandang simbolo na kailangan tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Napakagandang simbolo at paalala na ang tanging paraan para magtagumpay ay sundin ang kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga kapatid, napakadaling sabihin yan, pero madalas ay napakahirap nating maisabuhay. Maging sa inyo pong likod, alam niyo minsan, di ba po yung meron kang pamamaraan, how you want to resolve things. And sometimes, alam niyo po, sometimes I struggle with this, yung meron kang gustong i-discuss sa isang tao o sa isang, let's say, sa isang officer. At pagkatapos ay, kumbaga, nandun na yung, nasa iyo naman yung contacts, yung email, yung phone number at marami pang iba. Alam mo yun, pero you need to be very careful. Kumbaga, hindi, lalo na may mga technicalities and mga, alam mo na, mga chain of command and all of that. So you need to be very careful. So I need to be very careful. And sometimes po nag-i-struggle ako, sabi ko sa sarili ko, ano ba? Mag-email na ba ako? Ako na ba ang gagawa ng paraan para kumausap? Or maghihintay ako at pahintulutan ko na Panginoon na mag-set ng right timing. Especially kung merong mga items na pag diniscuss ay baka alam mo yun, maisipan tayo ng hindi maganda. May mga ganun mga kapatid na, well, your intention is just good, but at the end of the day, pwede kang, alam mo yun, may maisip na kakaiba. And sometimes struggle kasi minsan po, di ba? Ang tingin natin, pag you have access to the contacts, you have access to the resources, pag may kailangan ka, you can just easily go for that. Pero dito tinuturuan tayo na kailangan nating maghintay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Well, maybe, no, pwedeng isipin ng Israelites. Inisip ko lang po, no? At ina-apply ko lang po sa ating buhay na madalas pwede nating sabihin na, hindi. Kaya na natin yan. Ba't ba natin hihintayin? Diba? Pwede natin sabihin na, madali lang naman, nakita na natin yung lugar, kayang-kaya natin yan. Bakit naghihintay pa tayo? Siguro minsan pumapasok sa isip yung mga ganong kaisipan. But again, we are being reminded that's not how the Lord operates. We are to trust in His timing. We are to trust His way. Kasi bakit po? His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. His timing is not our timing. Kaya po, ang challenge sa bawat isa sa atin is that we need to learn to wait, and at the same time, listen to the voice of God before we proceed. Alam niyo po, lately, I've been being asked, being asked, kami po, sa family, we are being asked to go here, to go there, to do this, to do that. And it has been my habit, mga kapatid ko, mga kaibigan,
na by God's grace is to pray. I want to pray. I want to make sure that before I decide on things, I have consulted the Lord. At maraming pagkakataon mga kapatid, alam nyo, pag titignan mo sa human side, sa human factor, pag titignan mo yung human perspective, parang titignan mo siya na it has all the advantages. Parang it's so easy to decide, to say yes. If you will look at all the advantages. But at the end of the day, we need to learn to pray and ask the Lord, is this your will for me? Naalala ko po, no? Ito, pasensya na kayo ha. Dami kong naikikwento kasi napakaganda nitong lesson natin before I proceed dun sa aking 3 points. Introduction pala, pero ang dami na kasi mapupulot na leksyon. Naalala ko po nung minsan, I was facing a very difficult situation. Problema, tapos yung stress ko sobrang taas na. And then, suddenly, there was an offer. Suddenly, there was a possible call for me to transfer. At alam niyo mga kapatid, ang nasa isip ko, okay, maybe this is the way out. Maybe ito na yon para matapos na at lahat. Alam mo yun, para wala na, hindi ko naiisipin, hindi na mo problema. But then I was reminded by God to pray. So I started praying. I said, Lord, if it's your will, please show me. But all throughout my prayer for a month, for 2 months, it was blank. It was black. Black as in wala. Blank. Walang-wala. And so I said, I cannot go without the blessing that comes from the Lord. So even if the situation was stressful and all, I decided to stay. Because I believe, if God wants me somewhere to transfer or go for a mission somewhere, He knows the right time, the right way, the right path. And so, ganun po ang nangyari. And eventually, by God's grace, praise the Lord, truly, it was His will to stay. Kaya, alam niyo mga kapatid, we need to really pray. We need to trust the Lord's timing. Minsan po, akala natin hindi gumagalaw ang Diyos. Minsan parang yung mga nararanasan natin na mga unfairness, mga injustices and all, parang feeling natin, wala na, kailangan ko nang ilagay sa aking kamay ang solusyon. But God knows the best. He sees us. He knows the truth. So there's nothing to worry about. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, dito po, as we will look at these memorials of grace, ano ang kailangan natin gawin? Kasi di ba, we are to wait in His timing. We are to trust His way. We need to trust everything that the Lord is asking us to do. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dito po sa memorials of grace, dito po sa kanilang pag-pass over Jordan, I've come up with 3 letter C's. 3 letter C's. And number 1, ang nilagay ko po dito, a reminder for all of us of the importance of consecration. Ang sabi sa verse 5, Then Joshua said to the people, Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ang sabi ni Joshua, kailangan i-consecrate ang mga sarili at hayaang ang Diyos and sa kinabukasan, gagawa ang Diyos ng mga wonders. Alam niyo yung consecrate refers to a purification process similar to what the priests followed before beginning their service in the sanctuary. You can read that in Exodus 28:41 and Exodus 29:1. And what people of Israel carried out prior to God's revelation at Sinai in Exodus 19:10 and 14. This consecration involved the laying aside of sin and the removal of all ritual impurities. So, while they are to wait, ang ano pong kailangan gawin? This should be yung paghihintay natin sa pagsagot ng ating Panginoong Diyos sa ating mga katanungan, pagsagot sa mga solusyon sa ating mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga pinagdadaanan, the best thing to do is to consecrate ourselves. Magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Madalas, pag tayo ay naghihintay, ano na nangyari? Napapangunahan na tayo ng pag-aalala. Nag-iisip tayo na nag-iisip. Naku, ay, guilty, guilty, Your Honor. Ano po? Ganyan nangyayari sa atin.
Pero ang tawag sa atin ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. The best way to wait is to consecrate ourselves. Habang hinihintay ang kasagutan, habang hinihintay nila yung movement ng Ark of the Covenant being carried by the Levitical priest, consecrate yourself. Okay? Hintayin natin. Hindi natin, habang hinihintay natin, kundi tayo lapit sa ating Panginoon Diyos. Of course, when we talk about consecrating ourselves, we need to come to the feet of Jesus. We need to come to the foot of the cross. Kailangan tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa ating mga sarili, it's not easy. And it's even impossible to purify ourselves, to sanctify ourselves. That's why even the Sabbath is a reminder, pinag-usapan natin ng mga nakaraan, even the Sabbath is a reminder that it is God who sanctifies us. So, kailangan nating isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Yung mga bagay na ginagawa natin, na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, even our darling sins, we need to leave it all behind. Kailangan nating ikas sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan po mga kapatid, mga kaibigan, nakakapagod maghintay. At minsan pag tayo napapagod maghintay ay kung ano-anong ginagawa natin. Minsan ay yun nga, isipin natin na ilagay ang solusyon sa ating mga sariling kamay. O kaya naman pag minsan ay sige lang, wala na, hindi na natin pinapanalangin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamaganda pala ay in every battle that we will face, in the conquest na kanilang hinaharap, o sa inyo pong mga laban na hinaharap sa buhay, ang pinakamaganda nating magagawa ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung may problema kayo ngayon sa financial, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, at marami pang iba, ang pinakamagandang ating magagawa ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Basahin pa po natin to. Such a preparation was required also before battles were fought in a war. Before God can fight for Israel in battle, they must show their allegiance to Him and trust in Him as their commander. Kaya pala pag minsan mga kapatid, mga kaibigan, marahil kaya tayo nagfe-fail. Because we have forgotten to trust Him. We have forgotten that He is our commander. Siya po ang leader natin. Siya po ang maggagabay sa atin kung ano ang pamamaraan, ano ang oras na dapat nating gawin ang isang bagay. Amen? Yan ang pinakamagandang magagawa natin. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And as lagi ko po sinasabi, madaling sabihin, pero mahirap madalas gawin. Ano po kasi bakit napapangunahan tayo ng ating mga sariling kakayanan? Napapangunahan tayo ng sarili nating mga pag-iisip. Napapangunahan tayo ng sarili nating pamamaraan. Lalo na, di ba, pag expert ka doon sa isang bagay, naiisip natin na, kung hindi gagawin itong aking solusyon, ito na ang mangyayari. So, again mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag na magplano. Pinag-usapan natin yan noong nakaraan na mahalagang nagpaplano pa rin. But at the end of the day, we trust and we leave it all to God. And how do we do that? By consecrating ourselves to Him. Magpakalapit-lapit tayo sa Kanya. Of course, this is the time. Ano po? Na tayo magbasa ng banal na kasulatan. Kamusta kayo? Mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kayo ba'y nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? Minsan, meron talagang lumalapit sa akin. Ako po mga kapatid, ako'y nagpapasalamat. Ako po'y nabibigyan ng pagkakataon to go to different churches, different places. At alam niyo yun, kahit pag nagpupunta po tayo sa ibang bansa, napakasaya ko po na yung mga kapatid natin, mga kaibigan po natin, mga kapatid, kaibigan natin, mga kababayan po natin, namimit ko po. And you know, one or two people or sometimes many will approach and they will say na nanonood kami sa inyong ministry
And we praise the Lord. Sobrang laki po ng naitulong. And I'm very happy to hear that po. Maraming salamat po. Ibalik natin lahat ng biyaya, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng glory sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay instrumento lamang. Pero alam niyo mga kapatid, minsan may lalapit sa akin ganito. Sabi sa akin, Pastor, grabe ang ganda ng lesson, napaka-practical. Hindi na nga ako nagbabasa dahil sa iyo. Naku po, wag naman. Wag ganun. Ano po? Kasi bakit po, ang intention po nitong practical na ating mga pag-aaral ay para nang sa ganun, you will have the opportunity also to read and at the same time reflect and see and listen to the voice of God. So, kamusta ang ating mga pagbabasa? Yung ating lesson, binabasa ba natin? Yung ating Bibles, binabasa ba natin? Marami tayong mga aklat na makakatulong po sa atin. Ano? Especially, alam nyo, nung ako'y naging mananampalataya, I realized na ang Adventist Church, they have so much readings to provide. Merong morning devotional, merong ibibigay pa sa'yo na mga lessons, meron sa ibibigay na Bible, may mga iba't ibang aklat pa na makakatulong para nang sa ganun lumago ang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang yun. Pag tinignan mo sa internet, available na. Itatype mo na lang. Ang dami ng aklat ng mga libro, especially now, we live in a world na halos majority of us, we have access to fast and good internet. At kahit nga mabagal pa, we can access and we can read books that will help us grow in faith and in our relationship with Him. So how's your reading? How's your prayer life? Kamusta po yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin po natin siya. So ito po, no, as we look at this topic, Memorials of Grace, we are being reminded that in every battle, in every conquest, there's a need for us to consecrate ourselves. There should be purity in our hearts, in our actions. At ito'y paalala sa atin. Sa panahon ng paghihintay, sa panahon na may mga problema at pagsubok, ang pinakamagandang magagawa, maghintay sa ating Panginoon. Huwag nating ilagay sa ating mga sariling kamay ang timing at solusyon. It is God who knows. And of course, ako naniniwala po ko, the Lord will reveal when it's time for you to speak up, when it's time for you to reach out, when it's time for you to move. The Lord will reveal all of that. Amen? Number 1, we look at consecration. Number 2, puntahan natin to. Ito pong sa Memorials of Grace, it's not just a reminder of our need to consecrate ourselves before the Lord. At ito po, hindi lang tuwing may problema. Baka naman tuwing may problema lang. Madalas ganun eh. Nalapit lang sa Panginoon pag may problema. Wag! Dapat everyday lumalapit tayo sa ating Panginoon. Especially as we are not just waiting for answers. We are waiting for His soon return. Amen? Tayo naghihintay sa Kanya. So, habang naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik, magpakalapit-lapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Now, number 2, it's also a reminder na tayo ay magkaroon ng confidence. Confidence in what? Basahin natin ha. Verse 5. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves. Magpalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. For tomorrow, the Lord will do wonders among you. Yung word na wonders can also be translated as miracles because it came from the Hebrew word nifalot, miracles or wonders, which usually refers to the mighty, supernatural acts of God that demonstrate His uniqueness. Confidence in what? Confidence in ourselves? No. That's why we are to consecrate ourselves before the Lord so that we can have confidence in Him alone. Tayo ay magtiwala sa kapangyarihan, sa mirakulo, sa mga wonders na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, I praise the Lord that every day, the Lord is giving me an opportunity to witness and to see how great He is. At alam niyo yun, yung mga panahon na talagang sabi ko, Lord, I surrender this to you. Bahala na po kayo. Kung ano man po mangyari, we trust you. We are just happy to serve you. Ano man ang maging outcome, Lord, bahala na po kayo. And then eventually, makikita mong kamay ng Diyos na gumagalaw. Grabe mga kapatid. And that's why He will do wonders
Ibig sabihin mga kapatid, He will make miracles. Gagawa siya ng paraan, lalo na kung ang ating desire, ang ating ultimate goal is to honor Him. When our desire and our goal is just to honor, praise, worship, serve Him, and it's pure, ang Diyos kikilos. Ang Diyos will never be silent. At ang kanyang pagkilos, again, hindi sa paraan na gusto natin. Sa ibang pamamaraan, tingnan nyo nga, yung Israelita, di ba? Ang iniisip nila, political leader. Pero kumilos ang Diyos by sending His Son, Jesus Christ. Not as a political leader, di ba? Not as a military man, but as a humble servant. So, kikilos ang ating Panginoong Diyos. And I'm thankful that in my years of becoming a Christian, being a pastor, I have seen, I have experienced how God can do wonders. Yung mga pagkakataon, yung mga panahon na parang akala mo wala na. Yung mga panahon parang suko ka na at ang gusto mo lang naman talaga mapabuti. Gusto mo na lang talaga mapabuti yung gawain, gusto mo lang na mapabuti yung organization o yung church. But at the end of the day, you realize that you're all alone. You realize that you cannot do anything. Kasi bakit at the end of the day, pag nagdesisyon, mag-isa ka lang. So at the end of the day, and I've seen how the Lord can work miracles. And sometimes yung miracles, hindi doon sa sitwasyon. Minsan yung miracle sa ating buhay. Pinapahintulot niya para magbago tayo. Para matulungan tayo na ang ultimate, hindi lamang para, kasi alam niyo, minsan mga kapatid, nagiging so obsessed tayo na maging successful yung projects and all. Well, of course, maganda yun, di ba? Na maging successful yung project, maging successful yung ginagawa mo, yung mga pinapanukala mo. Pero at the end of the day, you can be successful in all the events, all the ministries, all the services you've done, and lose your relationship with God. That's why I mentioned yung miracle is yung mabago ang ating buhay at mas lalong mapalapit sa Kanya. Tingnan nyo, itong sinabi sa Jeremiah 32:17, napakaganda. Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. Ang ganda, ang tindi ng panghahawak ni Jeremiah. Lord, walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo. At marami marahil ngayon na mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay, marami kayong mga pinagdadaanan na mabibigat, mga mahihirap, at ang tingin ninyo napaka-imposible. The good news is, when we have confidence not in ourselves, but when we have confidence in Him, this is what is being told to us right now, dito sa pag-uusap natin. When there's something difficult or even impossible task before our eyes, or especially as your desire is to serve the Lord, at merong imposibleng mga bagay na dumarating sa ating harapan, we can trust that nothing is too hard for the Lord and nothing is impossible for Him. Ang inspirasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Imagine Him being God. And then, siya po mismo ay magkakatawang tao. Para lang nang sa ganun, ipakita sa atin ang daan at iligtas ang bawat isa sa atin at iparamdam na hindi tayo nag-iisa. He did all that because nothing is impossible for Him. Imagine nyo, yung problema na hindi natin kayang solusyonan. Yung problema na marahil akala ng kaaway siya'y nagtagumpay, nagawan ng solusyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya po dito, ito pong pinag-uusapan nating Memorials of Grace. We are reminded of the importance of consecration and also confidence. But not confidence in ourselves, but confidence in Him. Kung babasahin natin itong Zechariah 8:6-8, napakaganda po nito. Kasi yung context po nito, nakita niya na yung Jerusalem ay marirebuild. At yung mga tao ay nakaupo sa streets, yung mga boys and girls naglalaro. Pero, nung nakita niya po ito,
nandoon pa eh. Kita niya pa yung distraction, kita niya pa yung mga hindi magandang nangyari. Pero yung same root word na ginamit doon sa wonders, ginamit po dito sa Zechariah 8:6-8, yung marvelous. Basahin natin. Thus says the Lord of hosts, if it is marvelous in the sight of the remnant of these people in those days, should it also be marvelous in my sight, declares the Lord of hosts. Thus says the Lord of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country, and I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem. So yung marvelous, hindi ako nagkakamali, yipael, yung Hebrew word dyan. And then, yung root word na ginamit dun sa niphalot is the same, coming from the same root word. Kumbaga, nakita ni Zechariah na imposible pa yung itsure. Kumbaga, yung sitwasyon, magulo pa, may distraction pa, may kaguluhan pa marahil, pero ang nakita niya, pinakita sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Diyos, it will be marvelous. Ang Panginoon ang bahala. He can create wonders. Ang Diyos ay may kakayanan at walang imposible sa Kanya. Ang kailangan natin ay magtiwala. Meron po ba kayong mga pinagdadaanan ngayon na seemingly impossible? May mga pinagdadaanan po ba kayo ngayon na parang feeling ninyo, wala na. Kahit saan ako tumingin, wala, talo talaga. Ako po may mga ganyan akong sitwasyon eh. Yung parang kahit saan, parang pag tinignan mo yung sitwasyon, manalo, matalo, talo ka pa rin. Parang ang gulo nun, pastor ha. Pag talo, alam ko talo, pero yung mananalo, talo pa rin. Opo, may mga ganun sitwasyon, di ba? Siguro yung mga dumadaan sa mga ganung mga sitwasyon, naiintindihan ninyo. Kumbaga kahit na yung sitwasyon ay maging favorable, ang ending, talo ka pa rin. Pag unfavorable, talong-talo ka talaga. Kahit anong sitwasyon, parang ang dating, ay wala talaga. Kahit sa ako tingnan, talo talaga ako. And alam nyo, kung magdidwell ka doon sa pagkatalo and all of that, ang ending po niyan ay talagang mai-stress kayo, mapapraning kayo, masisira ang ulo ninyo. Alam po, and that's why the best thing to do is to consecrate ourselves and have confidence in God. Kaya grabe po, alam nyo, abang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, thank you. This is a powerful reminder even for myself to always have confidence in you. Na magtiwala labang sa inyo. Kasi bakit? God is able to do great, exceedingly, abundantly more than we can ask. Amen? Ang Panginoon, walang imposible. At alam nyo mga kapatid, itong maganda. When we start trusting the Lord and having confidence in His power, in what He's able to do, you will experience the peace that passes all understanding. Ipagkakaloob niya. Alam nyo, one time po nabanggit ko yung term na ganito. Meron pong nabanggit ko po kasi yun nga po syempre tayo po may mga nararanasan din tayong mga struggles and mga problems in life. And then alam mo yun, biglang suddenly gagawa ang Panginoon ng solusyon doon sa mga pinagdadaanan mo, sa mga hirap mo, at sa mga, alam mo yun, minsan di mo maintindihan bakit nangyari mga bagay-bagay, nai-stress ka. Tapos alam mo yun, biglang gagawang Panginoong Diyos, biglang may miracle siya, meron siyang wonders na gagawin. Alam niyo yung realization ko, nakwento ko nga po doon sa isang sister po natin. Sabi ko, ate, nasayang yung stress ko. Nasayang yung stress ko. Sabi niya, kaya ko lang narinig yung term niya, sabi ko, nasayang yung stress ko, nagpaka-stress, parang, alam mo yun, sabi ko na lang, nagpaka-stress ako sa wala. Kasi ano pala meron naman palang gagawin ng Panginoong Diyos. He was just simply teaching me to trust Him, to have confidence in Him. Alam ko po mga kapatid, hindi magiging madali kasi katulad ko nga po, sinasabi ko I'm opening my heart to all of you. Minsan talaga yun talaga, parang makakaramdam ka, manghihina ka, and all of that. But God knows the best. Kaya dito po, yung mga Israelita, they're being reminded, have confidence in Him. Kasi po, kung babalikan nyo yung kwento ng Israel,
Noong una sabi nila, para tayong mga tibaklong, wala tayong magagawa. O sige, sabi ng Panginoon, di wag na kayo pumunta. Hindi nyo na mako-conquer yung lugar na yan. Tapos the following day, bigla sabi na, hindi, malakas kami, kaya namin yan. O ano nangyari? Talo sila. Kasi they went there without the power that comes from the Lord. Ganun ang mangyayari sa atin. So that's why, let's not trust ourselves. Let's have confidence in Him. Amen? Ano mang problema, ano mang pagsubok na pinagdadaanan, may this lesson be a reminder. Before they cross Jordan, they are reminded, consecrate. They are reminded of the importance of consecration, magpakalapit sa Panginoon. They are reminded of confidence, not in ourselves, but confidence in Him alone. And now, pagdating po sa verse 5 to 7, ito ang order ng ating Panginoong Diyos sa Joshua, chapter 4. Okay, chapter 4. Again, hindi natin mababasa lahat, pero pwede nyo pong balikan yan para nang sa ganun ay ma-review po ninyo, makita po ninyo yung mga lesson. Ang sabi po dito sa Joshua chapter 4, 5 to 7, "And Joshua said to them, Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, what do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So this stone shall be to the people of Israel a memorial forever." Ayan ang sabi po dyan So, ang ating Panginoong Diyos nagbibigay ng order sa kanila, of course, God gave order and then given to Joshua, and Joshua gave it to the people. At ang sabi ni Joshua dito sa binasa natin, ito ay magiging paalala sa inyong lahat. Sa ating lahat. Okay? So, ito ang gagawin. Magdadala kayo ng stone. At yung number of tribes, yun din, para nang sa ganon, ito ay magiging memorial forever. That's why linagay ko po dito. That's why ang topic natin, Memorial of Grace. We are also being reminded of the importance of commemoration. Now, we always need to commemorate, to remember what God has done for us. Basahin natin ito. Here, the sign functions as a memorial, reminding each subsequent generation of the miracle of the crossing. The term memorial sikaron comes from the word sakar, to remember, which denotes more than a passive act of recalling something. It implies a remembering followed by a proper action. The setting up of stone memorials and rituals that triggered questions was common in the Old Testament. Instead of repeating the miracles again and again, God establishes monuments that evokes the memory of His great acts and prompt meaningful answers. Therefore, the sign is to be there forever, implying the need to keep His miracle of the Lord in the collective memory of His people perpetually. Ayan, no? So again, mga kapatid, alam nyo yung word na sign, it shall be a sign. Sometimes yung sign can mean also miracles. Iba yung possible na maging meaning niya. Pero dito po, it is used as a memorial for them to remember, to commemorate. At hindi lang yun. Hindi ito passive na, naalala ko, okay, wala na. Ganon, hindi ganon. Ito ay pag-alala na ito ay merong kaakibat na pagkilos. Kasi bakit yung kaakibat na pagkilos ng pag-alala, matutulungan tayo para nang sa ganon, tayo ay manatiling nananampalataya. At ang sabi pa doon, darating ang panahon, magtatanong yung mga anak ninyo. Magtatanong yung mga bata, para saan to? Ano nangyari dyan? At ang mangyayari po, ito ay makikita nila, dadaanan nila Makikita nila, ano kaya yung stone na yon? Tatanungin, marahil, ng mga next generations. And they will share the story of what the Lord God did for them. Ang sabi po sa Joshua 4:21-24, "And he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in times to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know, Israel passed over this Jordan on dry ground,
For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you pass over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up for us until we pass over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Ano ang purpose nung commemoration nila? So that they will remember what God has done for them. At ano pa? Para nang sa ganon, sila ay patuloy na kilalanin ang Diyos na kanilang sinasamba. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba tayo rin naman? Ito talaga, prone tayong makalimot. Wag na kayong magtingin sa iba. Minsan, lagi natin sasabihin, ako ito, lagi nakakalimot. Ikaw rin naman. Ako rin. Ganun din na nangyayari. Ano pong kailangan natin gawin? We need to find a way so we will always remember. Naalala ko po noon, ako sinusulat ko yung mga experiences ko. At every time I feel discouraged, I go back to that writing, that journal, and I remind myself of what God is able to do. At hindi lang yun. Lalo ngayon, di ba? Yung mga cellphones, mga smartphones, you can take photos. You take photos so you can remember. Ako po, ngayon, binabalikan ko yung mga photos from time to time. At ang sabi ko na lang, Panginoon, tanging sa biyaya mo. Kaya ako, nagawa ito, napuntahan ito, at marami pang iba. At alam niyo mga kapatid, I was given the chance to visit dun sa kabutihang loob ng ating mga kapatiran dun po sa Milan. Marami pa ako napuntahan, pero ang isa sa mga dun sa lugar na yon, ang napuntahan ko mga kapatid, when we were given the chance to visit yung location of the Waldenses. Alam nyo, merong monument doon. Na yung monument, at pagkatapos hindi lang yung monument, yung mga rocks doon where they stayed, where they hid themselves so they can study the Word of God. It's a stone monument. At tapos yung lugar na kung saan sila ay nag-worship at kung possible, yung lugar na kung saan ay sila rin ay posibleng napahamak. But they stayed there because they want to study the Bible. They want to be true to the Word of God. Pinuntahan pa namin yung possible na mga school ng kanilang mga preachers. It was truly a blessing to see that. At alam nyo, lalo po sa akin na I love to read, I love to study, I love history. Nung makita ko yun, parang sabi ko, Lord, grabe Lord. Yung mga monuments and all of that, nagtitrigger siya na lalo pang ma-inspire na magtapat at manatiling nakatayo sa ating Panginoong Diyos. Grabe mga kapatid, na hindi ko malimutan na the cave was too small. Napakaliit ng kuweba, napakahirap pumasok. Hindi ka basta-basta makakapasok lang normal. Kailangan mag-bend-bend ka ng katawan. And we went in. Napakadilim. Napakadilim. And then we went there, saw the place, had the time to reflect, and praise the Lord mga kapatid. Those stones, those caves, those monuments reminds of the faithfulness of the Waldenses. But more than the faithfulness of the Waldenses, it reminds of God's power. It reminds us of what God is able to do to those who trust in Him. And as we commemorate, nai-inspire tayo na lalo pa tayong magtapat sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos, napuntahan ko pa po dinala po ako ng mga kapatid doon after my evangelism and trainings po doon, yung monument ng Reformation. Wow! Stones, monument, reminding of what God is able to do to simple people who believes in Him. At ini-imagine ko mga kapatid, the purpose of those stones na in-order ng ating Panginoong Diyos, na in-order ni Joshua sa mga tao, ay para nang sa ganun maalala nila ang katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Imagine nyo, ako mga kapatid, it's been a long time yung nangyari yung sa Waldenses. It's been a very long time. But every time I read it, and when I saw the place, I had goosebumps. Nakakaiyak mga kapatid. Kasi grabe.
as you recall the history, as you recall what happened and how they stood up for the Lord. Grabe mga kapatid, mga kaibigan ko. Kaya po yung purpose ng stone, maalala nila ang katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ganda po nito, generally, we perceive forgetfulness as a normal trait of all human beings. However, forgetfulness in the spiritual sense can lead to serious consequences. Kumbaga, maalimutan mo ng lahat, wag lang ang iyong koneksyon at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Paborito ko to na sinabi ni Ellen White. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. And so, when we look at the past, we remember and we see how God led us. And if there isn't any way na pwede po ninyong gawin para maalala nyo laging ang Diyos ay nag-ingat, nagtapat at hindi kayo pinabayaan, please do so. So that every time you look at those things, you remember God's faithfulness. Ako po, puro pictures. Of course, I take home some things sa mga lugar na aking pong napaglilingkuran na pupuntahan. And alam nyo mga kapatid, but the photos really helps. So I can recall and remember how the Lord has been so good. And then, when you go to Psalm 66 verse 6, ang sabi po, He turned the sea into dry land. They went through the river on foot. There we will rejoice in Him. Ito yung crossing of Jordan and also crossing of Red Sea, ito ay mga markers na nagpapakita ng katapatan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Both events are seen as contributing to a change in Israel's status once from slavery to freedom, then from nomadic landlessness to nationhood. In these Psalms, the examples of the two crossings illustrates the change in status of the author from oppression, poverty, helplessness, and jubilation to safety, well-being, salvation, and dignity. Di ba? From slavery sa Egypt, napunta sila sa Promised Land, or they crossed the Red Sea, and then from dun sa landlessness, ikot-ikot sila, then passing Jordan River, now, they are a nation. So yung crossing of Red Sea and Jordan are powerful markers reminding us that with God, nothing shall be impossible. Siya pong gumawa ng paraan. And we need to remember, ang ganda pa nito, when we relate it to Jesus. Jesus undergoes the Red Sea and Jordan experiences. He's called out of Egypt after a death decree in Matthew chapter 2, nung siya po ay nabubuhay. Siya po yung nagkatawang tao dito sa lupa. Spends 40 days in the wilderness, similar to ancient Israel's 40 years. And as a transition from his private life to his public ministry, he is baptized in the Jordan. Grabe mga batid, yung mismo experience ng Israel somehow points us to the experience of Christ. Ulitin ko po, si Jesus Christ from Egypt, dahil may death decree, tapos, di ba po, 40 days in the wilderness, sa Matthew chapter 4, and then afterwards, ano po nangyari? Yung transition niya, private life to public ministry when he was baptized. At hindi lang yun, mga kapatid, pag inatras mo pa ng konti, his being, yung siya ay Diyos na nagkatawang tao. For me, that is also, for me, a crossing. Kung saan, ang nangyari po mga kapatid, it was impossible, but He was willing to do it. Nagkatawang tao siya, para nang sa ganon, mailigtas tayong lahat. So the more we look at Christ, the more we see, the more we can really testify that God loves us, that God is powerful, and nothing is impossible with Him. Nawa po na-bless kayo dito po sa ating lesson na to. As we look back and see the crossing of Jordan, we are reminded, memorials of grace, we are reminded of the importance of consecration. Let's consecrate ourselves before Him. Let's have confidence in Him, not on ourselves. And then let's commemorate. The importance of commemoration. Let's commemorate what God has done for us. Let's always remember so that we will not fail. We will not fear for the future because He has been so good to us. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Tulungan niyo po kami na lagi lamang pong manghawak sa inyo. Isuko ang aming buhay sa inyo.
Salamat, Panginoon, na ang mga pangyayaring ito ay nai-record sa Bible so we can remember how great, how powerful, how merciful you are, that nothing is impossible with you. Tulungan nyo kami, Panginoon. Madalas po nagdududa kami, madalas po nanghihina kami, madalas po pinagtitiwala namin mga sarili naming mga oras. Pero Lord, tulungan nyo po kami ngayon. Isukong lahat sa inyo because you know what is best. Pagpalain po kami at anumang problema at pagsubok namin pinagdadaanan. Tulungan lamang kaming magtiwala sa inyo. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus, amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo at patuloy po nawa nating maranasan ang biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Pakishare pong patuloy ang video ito para marami pang makinabang at mabless. At makita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.